na ba talaga tayo sa DSWD? Tatakas tayo. May sumama ka na. Hindi na ako makasama sa inyo ni Faye. Pagod na kasi akong mabuhay sa kalye. Gusto ko namang maramdaman yung ligtas ka, yung mag-aalaga sa'yo, kukup ko sa'yo na parang pamilya. Mas dapat lang na sa'yo ko na lang ibuhos ang atensyon ko. Hindi man kita kayang mahalin, kagaya ng pagmamahal ko kay Froilan. Pero pipilitin kong bigyan ka ng pagkakataon. May dalian na natin, pinapasakay na nila tayo. Wag po, please, hindi kami sasama sa'yo. Halika na, tumakas na tayo. Nakahanap na ako na magiging trabaho natin. Talaga, kuya? Saan? Sa farm. Si Rigor lang talagang kaya ko ipasok dito eh. Hindi kayo tatanggapin ni boss. Mabuti pa, maghanap na lang kayo ng ibang mapapasukan. Naalala ko lang kasi yung ginawang panlalait sa akin ni Vicky. Alam mo, tama siya. Kung talagang maganda, hindi ako ipagpapalit ni Froilan para kay Vicky. Maniwala ka sa akin. You're really beautiful inside and out. Baka naman, para dito, ready na si Shine. Bakit hindi mo i-consider na i-adapt na ang mga bata? Total, wala na silang nanay at ikaw naman ay... Wala na akong pag-asang magkaanak. Parang awa niyo na ho. Si Efren, gagawin mo namin lahat para lang ho tanggapin niyo kami dito. Please po, ito na lang ho kasi yung titirang pag-asa namin para mabuhay. Tumayo na kayo. Hindi nyo kailangan gawin yan. Alam ninyo, naintindihan ko naman kayo eh. Pero sana naman, intindihin nyo rin ako. Negosyante ako. Meron ako mga interes na kinakailangan kong protektahan. Kapag tinanggap ko kayo, maling-mali yun. Ako naman ang mapapahamak. Kaya sana intindihin nyo ako. Mami, alam niyo po, miss na miss ko na po kayo. Sobrang love na love ko po kayo. Pero ma'am, may sasabihin po ko sa inyo. Si Ate Vicky na po yung haampan sa akin. Siya na po yung magiging bagong mami ko. Mami, I hope hindi po kayo nagagalit. Kasi po si Daddy pa rin naman po yung Daddy ko eh. Kahit po si Ate Vicky na po yung maging mami ko. Lagi po kayong nasa heart ko. At hindi ko po kayo makakalimutan. Hello? May nangyari ba? Bakit parang problemado yung boses mo? At saka kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Nasaan ka ba? Meron kasi mga gustong pumasok ng trabaho dito. Humihingi ng tulong. Nasa mga bata. Mga bata? Ilang taon sila? Babae ba yan o lalaki? Alam mo, hindi na mahalaga yun. Kahit na ano pa yung mga edad nila, hindi ko sila pwedeng tanggapin. Una-una, mga minor de edad pa sila eh. Kaso nakakaawa din. Inuwento nga nila sa akin na ulila na raw sila. Pagkatapos wala nang matitirhan. Pakalat-kalat sa kalye. Nakakaawa. Gusto kong tulungan pero... Kawawa naman yung mga batang yan. Alam mo kung buhay pa yung mga anak ko, hindi ko pababayaang sapitin nila yung ganyan. Efren, tanggapin mo na kaya sila. Sige na naman, gawin mo na lang ito para sa akin. Please.
Mukhang nakatulog na si Shine sa ka-Facebook. Wala kang kamalay-malay, no? Wala kang kamalay-malay na yung inaakala mong patay mong anak ay nasa akin pala. At sa oras na maayos ko na lahat ng papeles at maampon ko na siya, sorry ka na lang. Hindi mo na siya maaagaw sa akin kahit kailan. Uy, buti na mabait si Sir Efren, no? Lola Lagring! Tinanggap na po kami ni Sir Efren. May trabaho na kami ni Kuya. Ay, salamat. Pinagdasal ko talaga yan. Ang laki ng impluwensya niyo kay Lola Lagring, ha? Marunong na magdasal. Natural. Nagbagong buhay na ako. Mabait naman talaga yan si Bossing eh. Ang importante lang, huwag niyang malalaman na tinatago natin si Lola Lagring dito. Kung hindi, pare-parehas tayong mapapalaya sa trabaho. Opo, Kuya Jun. Kami nang bahala dun. Hindi niya makikita si Sir Efren. At hindi rin siya makikita ni Sir Efren. Diba, Lola? Opo. Opo. Karamdaman ko na naman talaga na mabait yun si Sir Efren, eh. Tsaka yung tumawag sa kanila sa cellphone niya. Yun yung nagpapayag kay Sir Efren na tanggapin tayo sa trabaho. Nakita mo ba na lambot si Sir Efren nung tumawag yun sa kanya? Baka si Ma'am yun. Love na in love kasi si Sir sa kanya. Parang si Mami, no? Lahat ng decision si Daddy, si Sway. Kahit anong tigas ni Daddy, papalambot ni Mami. Kuya, sobrang thankful ako dun kay Ma'am. Sana magka-chance tayo na makita siya, no? Kaya nga eh. Vicky, sino yan? Sinong tinitignan mo dyan? Wala. Ito kasing si Shine, nakatulog na yata sa ka-Facebook. Kaya, ito, tinutulungan ko lang siyang i-update yung profile niya. Ayan, oh. Oh. Shine ba yan? Oo. Ang cute niya, di ba? Gustuhan mo ba tong lugar na to? Ako, ang ganda-ganda. Very peaceful, malayo sa gulo ng Maynila. Buti naman kung ganun. Kung gugustuhin mo, pwede naman muna tayo magbakasyon dito eh. Dahil may maaayusin pa rin ako dun sa poultry ko. Ay, kamusta na nga pala yung mga bata? Alam mo, awang-awa ako sa kanila. Alam mo, para sa'yo, tinanggap ko na sila. Ako, salamat naman. Alam mo, noong pa man, malapit na talaga sa puso ko ang mga ulila. Gusto ko silang tinutulungan. Kaya ako lalong nahuhulog sa'yo eh. Dahil sa kabutihan mo. Alam mo ba, dahil sa'yo, kaya nabago yung buhay ko. Alam mo, ipangako mo sa akin, Efren, na tutulungan mo yung mga batang yun, ha? Naaalala ko kasi ang mga anak ko, eh. Kung may nakakita lang sa kanila, sigurado ako buhay pa ang mga anak ko. Kaya lang wala na sila. Namatay sila nang walang kalaban-laban. Vicky, pati ba naman Facebook? Mapagpatul ka rin eh, no? Talaga? Eh, mabuti na nga lang na-access ko tong profile ni Shine bago ko ito ibalik sa kanya, no? At least ngayon alam ko na hindi nakakapag-update ng Facebook sina Faye at Justin. Yung last update nila nung pinalayas pa sila ni Froilan, eh. Okay.
So gets ko na, sa panahon ngayon, lahat nadadaan na sa Facebook. Mabuti na nga lang hindi nakakapag-update ng Facebook yang si Faye at Justin, kundi lagot ka. Kasi sigurado magre-reunion yung magkakapatid na yan with a little help from Facebook. Like na like yun. At forever ka nang mabablock sa buhay nila. O kaya nga, edi uunahan ko sila. Ayan. Na-delete ko na yung profile ni Shine. At least ngayon, talagang hindi na nila mahahabol si Shine. Kahit anong mangyari. Eh, wala namang Facebook si Cha at si Mickey. At itong si Froilan, siya lang ang nakakaalam ng joint account nila ni Olivia. Wala nang Facebook. So, hindi naaalala ni Froilan yung account nila ni Olivia? So nga. Eh, kung yung sarili nga niyang asawa at mga anak di niya maalala, Facebook pa? Oh, basta ayusin nyo lang yung trabaho nyo dito, para tumagal kayo. Opo. O ano, samahan ko na kayo dun sa hatchery. Sige po. Dito. Oh, bili kayo. Kailangan nyo dumaan dito sa footpath. Magpalit kayo ng tsinelas. Iwanan niyo yung mga tsinelas niyo dyan. Iwanan niyo dyan. Tayo na. Sabi ni Kuya Jun, sensitive ang mga sisiw. Bawal silang mainitan, tsaka bawal din silang maulanan. Kasi madali silang magkasakit. Para pala silang si Cha, sobrang sensitive. Kaya nga madalas siyang magkasakit nung nasa kalye pa tayo. Dapat daw, nasa oras ang pagpapatuka sa mga sisiw. Kapag gutom sila, sobrang mag-iingay sila. Naalala mo noon, Kuya? Palagi tayong gutom. Kaya iyak na iyak sina Mickey at Shine. At dapat din daw, laging malinis ang tirahan ng mga sisiw. Samantalang tayo, dudungos natin sa kalye. Naging tirahan pa natin ang basurahan. Kuya, para tayong mga basang sisiw dati. Oo nga eh. Pero ngayon hindi na. Medyo big time na tayo, di ba? Okay? Alright. Appear! Nako, ang bait-bait naman ninyo. Kain na po, Lola. Ito po. Andito po kami na. Ito po. O di, magsalo-salo tayo, ha? Sige po, La. Okay na po kami. Tapos na po kami. Upo kayo. Sige po, tapos na po kami. Sumabay po kami sa ibang trabahador kanina. Kumusta naman ang trabaho, ha? Kumusta ang trabaho? Okay naman po, Lola. Sa totoo lang po, mabilis po kami matuto ni Faye, di ba? Sana nga hula magtagal na kami dito eh. Tsaka pagbubutihin namin ni Kuya dito. At promise po na hindi kami gagawa ng bawal na ikagagalit ni Sir Efren. Sir, pinapangako ko sa inyo, totoo yung sinasabi ko, may tinatago dyan sila Rigor sa loob at tiyak ko mapapaalis na yung mga bata na yan. Sinungaling yung mga yun. Ano ba kasi ang importante yung papakita mo sa akin na yan? May tinatago sila sa loob, narinig ko sa usapan nila. Rigor! 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 Sir! Rigor! Sir, bakit to? Etong si Libay eh.
Sabi niya sa akin, meron daw siyang ipapakita sa akin. May tinatago ka raw dyan sa loob. Umamin ka na. May tinatago kayo dyan sa loob. Akala nyo, hindi ko alam. Narinig ko sa usapan nyo. Mapapalayas na kayo dito. Sir, wala ho. Kami lang yung andyan sa loob, no? Kahit tignan mo pa. Sige, Ay, sige. papasok talaga ako. Ha? O ano, may nakita ka? Ha? Ano? Wala po. Libay, sa lahat na ayoko yung sinungaling at chismosa. Sir, hindi ko naman po talaga. Papaliwanag ka pa eh. Makita mo nang wala eh. Sige na, balik ka na sa quarters mo. Ikaw naman, Rigor. Pahinga ka na. Sige ho, sir. Salamat ho. Oh, di ba sabi niyo gusto niyong mamasyal sa park? Opo, gusto po namin doon sa favorite park po namin magkakapatid. Eh di pupunta tayo sa park kasi nga para naman makalabas kayo at makapaglaro. Kasi palagi na lang kayo dito sa loob ng bahay o lagi kayong malungkot. Kasi we miss ate at kuya na eh. Kasi hindi na po kami binibisita nila ate at kuya. Miss na po namin sila. Kaya nga, pupunta tayo sa favorite hangout ninyo para maramdaman naman ninyo na palagi nyo rin silang kasama. Grabe talaga yun si Ate Libay. Tik na po tayo mahuli dun. Sama-sama na ugali nun. Gustong-gusto niya tayong paalisin dito. Kaya dapat mas mag-iingat tayo. Lalo na ngayon, mukhang mas minamanmanan pa tayo ni Sir. Lalo na mga tulad nating bagong lipat dito. Faye, Justin, huwag na niyong ituloy ang binabalak ninyo. Ano yun? Ano yung binabalak niyo? Kuya Rigor, gusto kasi sana namin magpaalam ni Kuya kay Sir Efren. Dadalawin na sana namin yung dalawa naming kapatid kasi nagtatampo na sila sa amin eh. Hindi pa yan pwede ngayon. Tsaka na yan. Kuya Rigor naman, pag di kami dumalo ngayon, baka isipin ng mga kapatid namin na nakalimutan na namin sila. Kuya, teka lang ah. Paano kung hindi nga niya tayo payagan? Magandang gabi ho, ma'am. Uy, June, magandang gabi rin sa'yo. Nakita mo ba si Efren? Baka nag-check lang ho ng mga trabahador. Ay, kamusta nga pala yung bagong pasok na trabahador? Sila Justin ho. Justin? Oo, Justin ho yung pangalan yung isang bagong trabahador. Pwede mo ba akong samahan sa kanila? Smile! Ayan! Cute-cute mo doon, Ang ganda! Ay, ang cute naman ang profile picture natin, oh. Family na family portrait ang dating. Naku, i-upload ko to sa Facebook page mo, Froilan, agad-agad. Yes po, Mami. Ang sarap naman pakinggan na tinatawag mo akong Mami. Sandali, nagugutom ka ba? Kain kaya tayo? Hindi naman po. Punta kaya tayo sa mall. Ipagsa-shopping kita anything you want. Wow, Vicky, mukhang ini-spoil mo na si Shine, ah. Of course! Di ba sabi ko naman, ipapatupad ko lahat ng promises ko sa'yo. So ano, anything for you, Shine? Saan mo gusto pumunta? Tell me! Faye, kailangan na natin tumakas ngayon para makita si Natcha. Total, tapos na yung trabaho natin. Walang makakita sa atin. Tara! Justin! Wag! Mahuhuli kayo niyan! Mahuhuli kayo niyan!
La, saglit lang naman ho kami. Opo. Upo na lang muna kayo. Relax lang po, Ter. Ma'am, dito po yung kwarto nila, Justin. Justin! Justin! Justin, ano ba? Kuya, saglit lang kami. Faye, tara. Justin? Buti naman tinanggap mo yung matanda sa trabaho. Kawawa naman eh. Balita ko, wala pa yatang pamilya. Alam mo, sabi ko na nga ba, gano'n din ang magiging reaction mo eh. Alam niya na kasing nandito si Lola Lagring eh. Kala ko rin sasabit na tayo eh. Ano lang, mabait yung amo mo. Nabanggit nga niya na si Ma'am talaga yung dahilan kung bakit siya mabait. Si Ma'am, namatay ng anak. Tayo namatay ng mami. Mickey, what's wrong? What's wrong? Ate Shine? Daddy? Alam mo, kahit naulila na yung mga batang yun, mukhang napalaki naman sila ng maayos ng mga magulang nila eh. Marami kayong anak, ma'am? Madami ho, pero wala na ho sila eh. Namatay ho sila sa isang aksidente. Tingin mo magugustuhan to ni Ma'am? Ni Ma'am? Of course, Kuya. Hindi na ba kayo happy dito? Sana po ibalik niyo na po kami sa kanila. Babalik muna ako sa bahay. Para sa ganitong paraan man lang makapag-thank you tayo kay Ma'am sa pagtanggap niya sa atin dito sa farm. Oo nga eh.